Alam mo, malapit na talaga akong ikasal nung day eh. Kaya lang, hindi sumipot yung syota ko. Nagpakasal pala sa ibang tarantado. Parang ang tanga eh. Tama na nga, wala naman akong kuto eh. Alam mo, ako din eh. Dapat ikakasal na ako. Kaya lang, ako naman yung hindi sumipot. Oh? Hayop ka, Tiray! Hayop ka! Hayop ka! Sandali ha, tatawagin ko. Sige po, salamat po. Esme, nandito ka pala. Magandang umaga po, sir. Ano ginagawa mo dito? Ba't ka nandito? Hindi ba may pasok ka? Ma'am, mamaya pa po. Gusto ko lang po kasing kausapin si Cecilia. May sasabihin po kung importante sa kanya. Tungkol po kasi sa inay niya eh. Cecilia, alam mo ba, kinulong nila nanay mo, tapos ayaw nilang palabasin. So, hindi totoong binalik sa Leposaro si Nanay Mariana? Yun nga din ang akala ko eh. Kung hindi pa ako nagalit, hindi ko pang malalaman. Uy, friend, dalawin mo naman ang mom mo. Ayoko na nga sana sabihin to sa'yo, kaya lang, sino pa bang malalapitan ko tungkol sa kanya? Cecilia, pasensya ka na kung nagiging makulit ako, ah. Anong nararamdaman mo? Sakit. Nagulat ako. Ganyan talaga, Cecilia. Ako nga 3 beses na akong kinuryente. Pasyente din ako dito noon. Pero ngayon hindi na. Magaling na ako. Nagtitinda na nga ako sa kantine. Alam mo ba, pag nagpupunta ako doon, ikaw lang ang binabanggit niya. Cecilia, bakit ba talaga? Ano ba nangyayari sa'yo? Pag mula na dumating ka, naging malamig na yung pakikitungo mo sa nanay mo. Ha? Ba, hindi ka naman dati ganyan, ah! Esme, marami akong iniintindi. Tsaka iniisip ko kung paano ko pakikitunguhan ng mama ni Carlos Miguel. Alam ko naman na iintindihan niya ni inay. Alam mo, sa tono ng pananalita mo, parang wala ka talagang balak dalawin ng inay mo. Kung ako nga, hindi ako kapamilya eh. May malasakit ako. Ikaw pang anak. Bahala ka na sa buhay mo dyan. Nainom mo na ba ang gamot mo? Mahilig ka ba sa pocketbook? Marami ako nito. Kung gusto mo, pahihiramin kita. Kami ni Esme, mahilig kami magbasa nito dati. Sinong Esme? Kapatid mo? Kaibigan ko. Alam mo,
tagal ko na siyang hindi nakikita. Naku, sinasabi ko sa inyo, gigil na gigil talaga ako kay Cecilia. Grabe, kung hindi ako nakapagpigil, nasapa ko yun. Alam mo, Esme, sa tingin ko, malaki lang yung epekto nung nangyari kay Cecilia dahil doon sa nangyari sa kanya sa yate. Ano Kaya epekto, ganun yun. epekto? Naepektuhan kayo sa mga pagkinakain nyo. Sarap nga eh. Hindi. Alam mo, ang sabihin nyo, lumabas na talaga yung totoong kulay ng babae niyan kasi nakapag-asawa ng mayaman. Kaya ito, kayong dalawa, ito ang tandaan nyo. Ito. Pag kami ni Apollo ang nagkatuluyan, lalaitin ko yan si Cecilia mula ulo hanggang dulo ng kuko ng paa niya. Kebs ko ba? Esme? Talaga? Totoo ba yun? Oo, no. Oo naman. Ikaw lang manhid ka eh. Panay na nga ang pakita eh. Sa factory ka pala nagtatrabaho. Ako naman clerk sa munisipyo. Alam mo, naging masaya talaga ako doon. Kasi, doon ko nakilala si... Sino? si Carlos Miguel. Ano bang desisyon ni Cecilia? Wala pa. Bakit? May problema ba siya sa inay niya? Noong una, akala ko wala. Pero ngayon ko lang nalaman na meron pala. Ano yun? Huwag na natin pag-usapan, masyadong personal. Alam mo, marami na kaming binuong pangarap ni Carlos Miguel. Akala ko matutupad yung mga yun. Pero... Pero ano? Napunta ba siya sa ibang babae? Naku, yan din yung nabasa ko dyan sa libro. Magpapakasal na dapat yung magsyota, pero napunta sa iba yung lalaki. siya ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Siya! Sino? Ang babaeng umagaw sa akin kay Carlos Miguel. Si Olga! Si Olga! Ate, malapit na yata ako mapraning. Una nakita ko si Raul. Tapos ngayon si Esme. Pinipilit niya akong puntahan yung Marianang yun. At si Jose Enrique. Pakiramdam ko, tinitiktikan niya ang bawat kilos ko. Ate, pinipilit ko na nga gayahin yung Ceciliang yan eh. Olga, kung kay Raul lang wala ka ng problema. Dahil kahit magkita kayo, hindi ka niya na mamumukaan. Pero ate, paano si Jose Enrique? Alam mo, Olga, kung bakit ka nagkakaganyan? Kasi hanggang ngayon talagang hindi mo ako pinakikinggan. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, ha? Na kailangan mapaniwala mo lahat ng nakapaligid sa'yo na ikaw si Cecilia. Ikaw si Cecilia. O baka naman talaga kasi namang gusto mo si Carlos Miguel pa ang maghinala sa'yo, eh. Matulog na kayo, ha? Sige ha, gabi na. Cecilia, ba't hindi ka matulog? Gusto ko nang umuwi. Saan ka uuwi? Alam mo ba kung saan ang sa inyo? Alam ko. Alam ko. Pero nung umuwi ako sa amin, wala na dun yung nanay at kapatid ko. Hindi ko alam kung bakit nila hinalayo sa akin.
Aida, tulungan mo naman akong hanapin si Lou. Oo, tutulungan kita, ha? Hahanapin natin ang nanay mo. Pero matulog ka muna. Matulog ka muna. Hahanapin natin sila. Okay? Hello? Oh, ate. I think he's sleeping already. Ha? Tanungin mo na si Vladimir tungkol sa anak mo. Okay. Si ate. Hello? Yes, ate? Love, samahan mo naman akong dalawan ng inay. Ba't mo naman pinasa sa akin yung telepono? Eh, feeling ko, tungkol lang naman kay Jimboy itatanong niyo sa akin. Eh, ano naman masasagot ko? Eh, parati nakakapit sa yung bata. Eh, ano nga bang may sasagot mo? Eh, hindi nga malapit sa'yo si Jimboy. Hindi ko siya kadugo, Vladimir. That's why. Yun ang simpleng explanation doon. Sigurado ka ba dyan sa sinabi mo? Oo. Alam mo, hindi ko naman talaga siya kayang tiisin eh. Sa kabila ng lahat ng ipinagtapat ko sa'yo noon. Natutuwa ako, Cecilia. Natutuwa ako sa sinabi mo. Nagising tuloy sila! Ingay mo! Bakit pa dito pinasok ng baliwan? Sige, matulog tayo ulit! Tita, let's play the computer. Don't you know how to say excuse me? But come on, Tita, let's play the computer. I want to beat Tito. I don't have time to teach you. But Tita, I want to learn. Please, Tito. Sabi ng Noah! Plastic ang bata ka? I do not have time to teach you. Hindi mo ba maintindihan? You go away! Umalis ka! Stop crying! Stop crying! Tumigil ka, ha? Matatamaan ka sa akin! Ate? Carlos? Kuya? Eloisa?
Alam mo ba kung bakit naririto ka, Cecilia? Pwede mo bang sabihin sa akin ano yung nangyari dyan sa mukha mo? Binuhusan ho ng asido ni Mang Mulong. Nung una, hindi ko ho alam kung bakit. Wala naman ho akong kasalanan sa kanya eh. Tsaka ako na lang nalaman kung bakit niya ginawa sa akin to. Bakit daw niya ginawa? Para ibigay sa ibang mukha ko. Para ibigay kay Olga, ang babaeng kaagaw ko kay Carlos Miguel. Dok, totoo ang sinasabi ko. Gusto nilang sirain ang buhay ko, kaya nila ginawa sa akin to. Sinira nila ang mukha ko para ibigay kay Olga. Dok, maniwala ho kayo sa akin. Hayop siya! Hayop si Olga, Dok!